Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 6, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may hindi ko mabasa. 37 may Marietta Street, San Lucia, Pasig. Okay, San Lucia, Pasig. At dadalhin po natin yan. Hindi ko mabasa. Hindi ko talaga mabasa. So magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan namin dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Balik po tayo mamaya mate. Pag nakuha na po natin sila. Hey, got worried. Seriously? Seriously? Yung mga tanong ng mga Inglesero. Seriously? Ay nako. Pagkano-kano, hindi naman kano. Oh no. May gustong kumausap sa akin. Ang tagal ko na daw, kaibigan at kamag-anak. Subalit, ewan ko, saan, hindi ko alam. Sa anong buta, tiyak talo ako. Sa gabing darating, bakit ako dumaan sa looban? Di mo ako pinadaan sa malaking kalsada. Ang tanga-tanga ko, sumunod ako sa maling daan ang pinanantyakin. Sa pagtunog ng trumpeta, antok namin talaga. Sa pagtunog ng trumpeta, yung kaya mo na lang at ibalik na lang bukas. Kaso malayo ka, malayo din ako. Ay, kanta-kanta lang tayo nang malibang ang antok ko. Nawawala na nga, ako'y kumakanta, kaya wala na ang aking antok. Ang mali-mali boses ko, pati tono ko, hindi ako dunong gawa kanta. Kanta na at awit pa. Ay, Diyos ko. Antok talaga ako. Kaya kailangan magpapagod pa ako. Kahit wala na nga maisip si ako.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Huwag kang matulog, ma'am. Ay, wala pa pala akong kayuga. Wala pa pala. Ako pala yung naantaw ka. Ako pala yung antaw. Ako pala yung laman. Diyos ko. Ay siya. Ay ay ganun ang mga taga-Batanggenyaw ay. Batanggenyaw. Quezon, Laguna. Saka itong ano ka ray? Mindoro. Ay ayan ay may mga puntuhan yung mga yan. Ay ang dami kong nakasama sa trabaho ay. Lalo na yung mga Batangas sa Mindoro. Ay pero hindi, pare-parehas lang naman sila ay. Mga Batangas, mga Mindoro, mga Quezon, Laguna ay pare-parehas, halos parehas ang punta ay, pero mas malalim ng konti yung Batangas naman. Ay pare-parehas ang mga punto ay ang mga kasama ko dati nagpakaramay. At pagkarami nila ay kapag kasi lang nagpupuntuhan ay napakasaya. Ay hindi maubusan ng kwento ay. Kaya yan, kung ano-ano na nasasabi ko dahil sa nantok ako. Ay, yeah! Ay pagkalayo naman aray. Ang kalayo naman aring at aking isasakay na aray. Ay ang layo naman ang aking pagpipick upang. At saan ga ang aking paggarang. Sa pagalagi ko ay sa Pasig aray. Ay wait lang. Green Hills, San Juan City. Ay teka. Ay hindi ka. Nasabi ko nagkakay kanina kung saan ko ito ibababat isasakay. Ay hindi ko pa pala nasasabi. Ay mamaya ko na lang sabihin yan lahat kapag tayo ay bababa na. So ito nga ay dito ko nakuha sa may Santa Lucia, Pasig. Dito ko kukunin at idadrop nga natin yan sa Silver School San Juan, sa may Green Hills San Juan po yan. Ay ang ganda. Ang ganda ng paglalagyan natin. Ay malayo na tayo. Ay malapit na tayo sa atin. Ay pagkatap natin ay hindi na tayo kukuha ng mga malalayo. Ay pagkalayo naman kasi yung kinuha natin kanina ay doon na sa Mahayhay. Ay jay hay ay jabal ay halayhay. Hindi ka na maalala ay yung aking pinag-atiran kanina sa Rizal ay nakalayaw. Ay pagkalayo at pagkadelikado yung daanan ay doon sa highway walang problema. Ay kaso nga lang dito na tayo kaya naudlot yung ating kwentuhan. Magbabalik po tayo. Pwede po kayo lumabas dyan. Pwede rin ba dyan? Dire-diretso, Elsen? Diretso po. Tapos paglabas nyo po, kaliwa. Kasya po kayo sa sakyan yan? Kasya. Wala naman sasakyan dito, dapat kasi dito na sa isang. Tapos kaliwa.
kailangan ko mag-train ma'am eh. May humps. Sorry ma'am, joke lang. Wag mo naman. Para lang matanggal ng konti yung antok. Kalabas niyo lang po ba? Kagabi pa po. Ah, Kaya medyo antok na. ako kayo mo. Wala akong pera. Kulang pa yung kita natin. Eh kung ako ay bibigyan nyo ng mga Gmail, uwi na po ako. Diretso lang pa. Apa din. Kanan po. Apo. Ay, wala pala talagang ano. Receiving. Oops, sorry.
Grabe traffic ko. Ano? Grabe. Teacher kayo mo? Teacher po kayo? Estudyante? All boys lang po. Ha? Puro lalaki lang po. May testing po kasi. Psychometrician po. Hmm. Ito ko silver school, pang lalaki pa lang ito? Oh, hindi ko alam na pang lalaki lang ito. Anak na mamayang po. Bakit lalaki lang? Ito po ano nila eh. Ano bang course? Ay, course. Ano bang major niya? Puro lalaki lang. Ganun po. Chinese school po kasi. Oh, may mga Chinese naman na babae. Eh, paano na yung mga babae kung gusto rin mag-aral dyan? Sa iba po sir. As in talagang wala na talaga. Hindi talaga pwede. Loko na. May katabi naman po yan na Chinese school din na ano, puro babae na po. Ah, meron din pang babae din naman. Opo, katabi lang yan, kaya siguro okay lang po. Oo, baka ganun talagang sa Chinese. Baka magkaiba talaga lalaki sa babae. Hindi kaya? Tagal na po yung ano. Umpisa pa lang po, puro lalaki na po. Baka naman sundalo. Training na sundalo yan. Lalaki lang eh. Palagay nyo nga. Marami naman po kasi yan. Mostly po yung mga ano, private school na ano. Parang Lasal, lalaki. Hindi rin maganda yung ganun eh. Sa mga, kung sa college na siya na may kurso na, maunawaan mo naman eh kung talagang yung kurso eh pang lalaki, di ba? Halimbawa, Marino, talagang pang lalaki yan. Pero high school lang yan. Yung high school di pangkalahatan sana yan.
Nag-almusal na kayo, ma'am? Hindi ba? Almusal tayo? Hindi pa rin ako nag-almusal eh. Inaantok ako eh. Doon na po kasi ako pa. Hindi kayo teacher dyan? Ano na ulit yung sinabi nyo kanina? Psychometration. Ano yung psychometric dyan? Ano po, assessment po sa mga bata. Ah, psycho, gano'n. Psychology din. Yan ba yung psychology o iba yun? Iba pa po yung psychologist. Pero ano rin, katrabaho ng psychologist. Ano naman ang pinagkaiba ng psychometrician? Anong paano yun? Anong ginagawa? Anong trabaho? Psychometrician po kasi ano lang po, testing, assessment po, mga behavioral po. Hindi po kami pwede mag-ano. Alam po namin yung mga sakit, pero di po kami pwede mag-diagnose. Mga mental disorder. Hindi kayo pwedeng mag-diagnose pero nadadiagnose nyo naman talaga. Po, yung parang sa kami-kami lang parang Mm. naiintindihan po namin syempre. Pero psychologist po kasi yung ano po talaga yun. Sa therapy, ano Mm. po. Diyan mismo sa loob ng school mo. Lagi nyo silang tine-check ka na. Ako, marami po. O di teacher kayo. Kasi nasa school kayo na ano. Psychometry. Yun din naman po yung tawag sa amin. Pero yung professional ano, yun. Ano yun? Sa bawat classroom o talagang yung pinaka-subject may parang subject nila sa inyo gano'n. Hindi po. Pag nag-test po, ano eh, kunwari isang buong batch po. Kunwari, yung grade 3 sa araw na to. Mm. Silang lahat yun. Isang buong classroom ha. Sabay-sabay sila. Eh, hindi nga ano yun. Kasi kung sabay-sabay, paano malalaman yung mga ano nila kung sabay-sabay o isa-isa naman? Hindi pa, ano po yun eh. Iba-iba po yung test po na ginagamit po. Yan, may pang-test ng pang-diabetes, pang-high blood, gano'n. Iba naman po. Ang gulo, no? Ang gulo. Hindi siya na. Naglilibang lang. Na, Traffic na po agad. grabe ang traffic. Sabado na. Traffic pa din. Paano kayo magtanong-tanong ng ano para malaman nyo na mayroong problema po? Pakishare naman, no? Para malaman ko din kung ano yung mga ano bang Depende mga po behavior kasi ng sa ano. class, kung ano po klaseng assessment, depende po kung sa edad, kung bata pa po yung kinder o high school. Iba-iba po kasi talaga eh. Parang ano lang po, isipin na parang nakakamusta ka sa ano. Mhm. Tapos ano usual na ano kapag ka may something wrong sa behavior niya, ano yung mga gano'n na mga behavior kaya anong pwede natin ano. Kunwari po kasi sa nakaraan may admissions po kami sa kinder, mga anak. Gusto mag-enroll. Bago po kasi sila makaano, dumadaan po muna sa amin, may assessment. So, ano po yun eh, 5 bata na may group activity, may individual activity. Sa group activity po kasi para ma-observe ko kung paano siya mag-ano, Makipaglaro. kasama ng ibang bata. Mm. Kung ready na po siya sa kinder. Yun nga ba, ina-assess ko kung kaya niya na po mag-start na school. Paano po siya kumilos, nabubuli po ba siya, nananakit ba siya ng kapwa niya. Tapos pag individual assessment naman po, may mga standard na questions po na tinatanong. So, syempre po, nagbabase po yun sa kung paano sumagot.
tatanungin kita, ano pong na iisip mo pag nakikita mo yung kulay na pula? Mm. Siyempre, bilang bata, di ba yung mga ano lang po, basic na apple, ganyan. Pero siyempre kung sasagutin niya, dugo, patay. Oh, Siyempre, pwede naman pula din naman syempre po, Oh. in their age po, parang hindi po siya kasi typical. Hindi po siya yung yung expected na, yung standard nga po Ah. kasi yun. Bakit pag halimbawa sinabi nga niya nagdugo ka, ano mong ibig sabihin mo? Kasi po yung, in general naman po, di ba, yung lahat naman po ay may pinanggagalingan. Mm. So, isipin mo po kung sasabihin ng bata, dugo. Ang bata-bata niya, bakit paano niya po nasabi? Baka din yung unang naisip niya po, ano ba, exposed ba siya sa violence? Ano bang, syempre, rin po factor din yung magulang. Saan po ba siya ni-expose? Ang bata, at their age, ganun na po yung naiisip niya na, Maaari naman na, halimbawa, nagkatay sila ng manok, tumalsik yung dugo ng manok. Kaya importante nga po na na ina-assess, ini-interview. Kasi yung pong savior, maarte po sa mga bata. Ayaw po nila tumanggap ng mga problematic. May mga babagsak ba? Ganun, pagka hindi pumasa sa inyo, ganun. Opo, may mga na-reject na po kami dahil po sa behavior po. Di pa na yung sa pagsasalita ba, may ano din po kayo dyan? Pwede po, opo. Paano po siya sumagot? Hindi lang doon, Minsan nga ayaw po kami sagutin. kausapin. Ay, English ba? Tagalog? O Chinese? English po. Mga anak na po ng mayayaman so Mm. English po talaga yung first language. So, hindi pala ako pwede dyan. Dudugunan ko dyan. Mas lalo po yung mga incheck, may accent pa. O kasi sa kanila kaya siguro talaga sila sa ganyan. 'Di ba? Mostly naman sa kanila ganoon yung sa pag-uugali nila, no. Hindi naman sa pag-ano, pero may mga nakikita rin kasi ako ng ganyan ng mga Chinese na dami kasi mga Chinese dito nagkaroon, pero ngayon kukunti na. Dahil sa pugo, no? Inalis na kasi yung pugo. Pag kasi sila yung grupo sila, mga ano na, matatanda na to, nagtatrabaho na nga kasi. Ewan ko kung pugo mga pinagtatrabaho na. Pag sila kala mo yung mga bata ba? Sa bagay, sa atin naman, pag magbabarkada din naman. Parang mga bata rin naman pag naglaro, di ba? Pero yung sa pagsasalita ba, halimbawa yung tono, may ano ba kayo doon? Na may possibility na may something pagka yung tono niya, sa tono pa lang malalaman o wala naman? Pwede naman po. Lahat naman po pino-consider pero hindi naman po kami pwede magbase lang doon lang po sa tono. Siyempre, lahat po ng factors kino-consider po namin. Ano po ba yung sitwasyon? Ba't naman siya ganun sumagot? May mga ano kasi kung mga bata na yung pagka nagsasalita, puro parang patanong lagi. Halimbawa, punta po tayo doon, daddy. Parang ganon. Puro pa ganon yung tono niya lagi ba? Opo, gaganon.
ginagaya po kasi nila yung mga magulang nila. Ah, Especially po pag bata pa lang. Kaya nga po importante talaga. Critical po ang age ng ano, yung mga kinder po. Ano pa lang. Kasi po syempre ang iniidolo po nila kumbaga yung mga magulang nila. Kaya kung paano po sila kausapin. Di ba po yung iba parang mga ibang magulang yung parang baby talk po yung mm. laging ano. So, advisable ba din o hindi ni-advise yung kapag ka nakikipag-usap ka sa mga bata, kailangan ba Normal eh, naman po kasi di ba yung parang ano po kasi yun eh. Minsan unconsciously po na yung mga magulang yung pag kinakausap yung mga anak nila, Mm. bata, nag-iiba po kasi talaga mm, yung tono kahit di po nila sinasadya. Pero syempre po pag dating na or pag mas tumatanda na syempre po o nga, ano ba talagang advisable? Magiging baby talk o yung usual na parang ganito na, pang matanda na pagka kinakausap ang mga bata? O baby sa talk? parenting ano na po eh, parang as time goes by naman po Mm. parang nawawala naman din po yung baby talk. So hindi yun ano ma. Siyempre po, nagmamature na po yung anak mo, di ba? Parang Mm. dapat tinitreat nyo na din po as teen, as an adult. Saka sa Labasan po pala ng truck, no? Kaya pala traffic. Mhm. Wala na pa. Sabado pala ngayon. Grabe pala traffic. Hindi nga, may nakukuhagan din. Ang hirap na po mag-buhay. Eh, talagang inantay ko kayo to. Alam ko magbubok kayo. Naramdaman niyo po. Oo. Pag rush hour po, mahirapan. Bukas. Magbubok ulit kayo bukas. Punta ulit ako doon. Mahina po kami. Anong oras kayo uwi niya? Hindi ko po alam. Sunduin ko kayo. Depende po po eh. 8 hours ba kayo o 12 hours? 8 hours. Pero nag-exceed din doon sa ano. Minsan po nag-i-extend. Exist ba? Exceed. Exceed no? Extend. Extend. Extend or exceed? Magkatunog di ba? Bali may overtime naman di ba? Pagka ganyan. Hindi ko lang talaga nalaman yun. Pang lalaki lang pala yung exceed. Parang iniisip ko tuloy yung ano eh, parang ano na yung tawag doon sa ano, may tamang tawag, ito nga bigkas. Yung parang ibinababa mo yung dangal ng babae kasi yung lalaki lang tinanggap mo, parang ganun ba? Indiscrimination ba tawag doon? Discrimination. Marami po talagang ganyan na Ay, may ano pala dito, aksidente siguro yan. Kaya pala nagka-traffic. hindi naman po discriminate. Tradition lang po talaga nila na always. Kagaya po ng mga all girls po. Oo nga, no? Kasi mga Chinese nga din, no? Oo, tama nga, Chinese. Kasi
Saudi ganun din eh, mga Arabo, 'di ba? Iba yung sa babae, iba din ang lalaki. Tama. Ngayon ko lang naalala pala. Kasi nga yung mga Muslim, bawal silang makipag-anuhan sa lalaki o babae. So maaaring sa Chinese ganun din, no? Bawal din. Pero hindi naman sila Muslim eh. Eh ba't ko ba yung ginugulong utak ko, no? Masyado kong ginugulong utak ko dyan, na. Huwag niyo na po stress. Maaga-aga po. Imbis na mag-focus na lang sa kung magkano bibigyan yung tip, eh, no? Huwag niyo na po problemahin yung savior. Mas marami po pong problema na Kaya bigla ko tuloy ano eh. Kasi talagang ngayon ko lang nalaman kasi talaga. Balik talaga, no? Hindi mo mabitawan ng Xavier na yun, eh. Naalala ko bigla. Yan yung ano ni school pala ni Professor, di ba? Professor X. Xavier. Sa may X-Men. Si Professor X, si Calvo. Xavier School. pala siya ng dad. Oh, mga mutants pala yung mga nandyan. Ang mutants ba ang tawag sa kanila? Hindi, may super power din pala kayo, ma'am. Mga tinuturuan niyo, mga mutants. Hindi niyo po alam. Naalala ko bigla eh. Kasi nanonood din ako ng X-Men dati eh. Ay, naabutan niyo ba yun? Baka mamaya hindi tayo nagkaka... Ano, Tapos ako na po. naabutan niya. Kasi baka mamaya ako lang pala yung nakakalap. Ako lang. Eh, sa wakas nawala yung antok ko. Pwede ba akong magtanong ng personal, ma'am? Ma'am, Depende po. pwede ba akong magtanong ng personal sa inyo? Depende po kung gaano ka person. Ilang taon na kayo? 24 po. Ah, ilan na anak nyo? Ay, wala pa po akong ano. Mag-ano na po kayo, ma'am. Ito, personal kong opinion lang to, no? Personal kong opinion. Mas maganda na sa ganyang edad, eh, lumagay na rin po kayo sa tayo. Yan, seryoso yan. Hindi yan joke. Advice na rin para bilang kapatid. Kasi siyempre, mas matanda ako sa inyo. Mas masarap yung, mas maganda yung mag-aasawang medyo maaga po kaysa kasi siyempre kami may experience na kami, hindi ako kasi maaga eh. Mas maganda po yung mas maaga, yun lang. Wala pa bang kayong balak ni ni BF? Siyempre po, mahirap ng buhay. Ay, hirap po magkaanak ng hindi po handa. Na hindi financially stable po, di ba? Teacher din sa misis ni mo? Magkaanak na iba po ako handa ng Lalo naman yan. Naunti-unti namang yan. Although siyempre mas maganda talaga yung nakahanda. Pero minsan kasi sa kakaisip ng na-extend ng mag-extend yun, hindi na naman namamalayan na
out na sa kalendaryo. Nangyari kasi sa amin yan, ma'am. Kaya alam kong sabihin na nangyari sa akin din yan. Dahil sa kagustuhan ko din na, ayoko kasi wala yung goal mo ba na ano, hindi mo pa rin talaga nakukuha eh. Kaya, sige na, extend ka lang ng extend muna. Dahil sa hindi ko pa nakukuha hanggang ngayon, tumanda ng tumanda. It is hindi maganda. Kasi kung talagang ano, pwede nyo namang pagtulungang mag-asawa yan, saka sakali. Yan, the best pa rin yung ano, yung mas maaga. At syempre, ang hanapin nyo din naman yung responsible na lalaki. Para sa akin kasi, para sa akin lang, sariling, again, sariling opinion ko lagi ang aking binibitawan dahil alam ko marami tayong kayo may kanya-kanya tayong opinion, kayo ibang opinion nyo, iba rin na sa akin. Pero sa akin, sarili kong opinion, para sa akin ang tunay na pagiging isang responsable na asawang lalaki, yung hindi na pagtatrabaho ng kanyang asawang babae. Yan ang isang pagiging responsable para sa akin. Ang paghahanap buhay, pag ano ng mga kakailanganin, dapat iniaatang yan, nasa balikat yan ng asawang lalaki. So siya dapat siyang maghahanap buhay. Ang babae, kayo ay mag-aalaga sa asawa nyo at sa mga anak, ganun, para hindi kayo gaano nahihirapan. Para sa akin ganun. At yun, ganun na nga. Ba't kayo po ba, ano po ba yung nasa sa loobin nyo dito? Opinion lang naman po yan. Walang masama. And by the way, ito na pinaka-dashcam po natin yan, naka-record po. Hindi naman tayo nakikita, ma'am, sa camera. At i-upload yan sa aking YouTube channel po. Okay na, ma'am? Ay, na-upload. Yes po. May YouTube channel. Vlogger po pala kayo. Yes po, ma'am. Nagwa-vlog po. Nagbabaka sakali at baka mag-subscribe kayo at bibigyan din nyo ako ng tip. Medyo dipitigo po po. Kaya po, anong opinion nyo po para dyan sa pag-aasawa po, ma'am? Pagpapamilya pa na? Wala, sa akin po, sa panahon po ngayon, nasusayo na po kasi kung wala po isang partner po. Mahirap po kasi mag-asawa. Di ba ngayon po, parang wala na lang yung kasal para sa iba. Para sa iba, oo. Parang kakasal ka tapos maya-maya maghihiwalay kayo. Alam po yun, parang nakaka-uwi. Kaya ako po, sigurado naman po ako dun sa boyfriend ko po. Pero syempre po, yun nga po, hirap based sa experience po kasi na witness ko na yung mahirap yung nagkakaanak po, wala sa oras. Kaya May mga nasaksihan na kayong ganun? ako, mga ka-close ko na. Pero hindi naman kasi pare-parehas yung kapalaran ng isang tao. Saka sa isang relasyon, ang unang-unang dapat binubuo at pinaglalaanan talaga ng oras at talagang pinupokus, unang-una ay ang relasyon sa Diyos. Unang-una po yan. At sa gayon, kapag andun na yung talagang relasyon mo sa Diyos, doon ka ngayon manalangin ka ng para sa iyo, yung talagang magiging katuwang mo habang buhay. Yun po yung magiging perfect para sa iyo. Kasi kapag si Lord ang nagprovide dyan at naglaan at nag-arrange, ay the best talaga yan. Hindi ka, baka makalagpas tayo. Dito na pala yan. Saka sa paghahanap buhay,
Well, nakadepende na rin yan. Sabi nga nila, tama naman, yung kahirapan talaga naman. Minsan, kapag kasaktuhan lang ang kinikita, kaya nga hindi rin masisisi kung minsan na ang mga babae din yung ano rin talaga. Sumasabay na nagtatrabaho din. Oo, tama naman din yun na kapag kasabay kayo, mas madali kayo makaipon. Kaso nga lang, may nakasalalay po kasi doon, may mapapabayaan doon pagka may anak na kayo. O kahit na may makuha kong taga-alaga sa anak mo, sakasakali, iba pa rin ang sarili niya. Kaya yan ang pinakadahilan kung bakit pinag-resign ko ang asawa ko. Gusto ko talaga na nakatutok siya sa anak ko, sa anak namin. Siyempre ayaw ko na rin, mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang pamilya ko, kaya ayaw ko siyang nahirapan. So ganun, para sa akin yun ang sarili kong opinion at pananaw. Sa kinikita, bahala na lang si Lord doon, kasi siya naman ang nagpo-provide ng lahat eh. Mag-aangat ka man ng mas malaking kita eh kung wala ka naman talaga maiipon, kasi malaki man o maliit, kung lulubin ng Diyos na makatipid ka, ay makaipon ka, makakaipon ka po. Yan ang paninindigan ko sa buhay at na pananampalataya, no? Kasi ang talaga wala kang magagawa naman eh. Sa totoo lang, wala tayong pagmamalaki dito sa mundo. Yung mga nagmamalaki, sumusuldo ako ng malaki dahil nagsikap ako, dahil sa yan, nag-aral ako, kaya malaki soldo ko, kaya yan, malaki kita ko. Yabang yun. Sa totoo lang, pinahintulot lang yun ng Diyos na marating niya para magkaroon siya ng ganong sahod. So hindi sa kalooban niya yun, kalooban ng Diyos. Ngayon, kung sakasakaling magyabang ng patuloy na magyabang ng ganun ng ganun, possibility na tanggalin sa kanya yun. Kaya para sa akin nga, ang nag-a-arrange dyan, Diyos, ang Panginoon lang ang nag-a-arrange dyan. Siya ang naglagay, siya ang nagbigay, at siya rin ang mag-aalis sa kasakali man talagang umabuso ka. Para sa akin, ma'am, pag-asawa ka na, kunin mo kung ninong ano, ma'am? Dito na yun, ano? Tama ba? O sa kabila? Sige po, pwede na po dito. Hindi, Hindi, yan na po eh. saan ba yung room mo? Sige, ma'am. Ingat po, ma'am. God bless po. Take care po. Salamat po. Ayan, so na-drop na natin sila sa Diliman. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.